Last day na nga po ng trabaho namin ngayon dito sa Japan, pero umabsent na kami ni ate dahil magpapa-check up nga po kami. At dahil nga po aalis na naman nga po ang inyong mga kaibigang oso, abay ang dami na nga po naming napuntahan ngayong buong araw. Kaya tara at samahan nyo kami sa isa na namang napakamagastos na araw dito sa Japan. What's up guys? It's me again, Penny and Ate Virgie, mga OFW sa Japan na mahihilig dumiskarte. Bali ngayon nga pong Friday ay umabsent na nga po kami ni Ate Virgie sa aming mga trabaho dahil meron nga po kaming schedule ng check-up. Nag-decide na nga lang po kami ni ate na magbabike na lang kami para nga po hawak namin yung oras. At dahil nga po napakaaga nga namin sa aming schedule, aba ay pumunta na nga po muna kami dito sa Don Quijote, Isasaki. Kaya tara at sama-sama nga tayong mamasyal dito sa Don Quijote dahil napakatagal na nga pong hindi namin napupuntahan ito dahil wala nga po kaming time at wala nga rin po kaming pambili. Hindi, charis lamang po. Talagang hindi po kami nakakapunta dito or bihirang-bihira po kaming makapunta dito sa Don Quijote dahil nga po napakalayo po nito sa aming area at wala nga po kaming sasakyan. At pagpasok mo pa nga lamang po dito sa loob, aba ay napakakulay na po talaga ng Don Quijote. Talagang matutuwa ka sa pamamasyal dito. Hindi na nga rin po kami nagtagal dito dahil nagpapalipas lang kami ng oras at ito po yung aming mga nabili dito sa Don Quijote. Bumili na nga po ako ng aking pansit canton at saka po bumili rin po kami ng 2 pirasong tilapiyang isda. Nasa around 500 to 600 yen nga po ang mga presyo ng mga nabili ko. At pagkatapos nga po namin sa Don Quijote ay bumalik na nga po kagad kami dito sa clinic dahil ito nga po yung sadya namin sa pag-absent namin ngayong araw. Ito nga po pala yung aming OB clinic dahil ito nga po ang clinic na may nag-i-English na doktor kaya dito po talaga kami lagi pumupunta. Isa nga po pala itong OB clinic. Kaya po kung naghahanap kayo ng OB-GYN na nag-i-English po ay meron nga po dito sa may Isasaki, Akatsuki Clinic po ang pangalan nito. Bali ngayong araw nga po ang gagawin sa akin ay kukunan nga po ako ng dugo. Tapos kukuha nga rin po ako ng aking gamot dito. Sa experience ko nga po ay marami po talaga nagpapacheck up dito sa Akatsuki Clinic. Kaya nga po kinailangan ko pang umabsent dahil nga po kakaunti na talaga yung schedule na may available sila. Mas advisable nga rin po na pumunta kayo ng weekdays dahil na-experience ko nga po nung Sabado ako pumunta ay talaga nga namang daming tao. Medyo antagal nga po ako nag-antay kaya sinubukan ko nga po na weekdays ang aking schedule. Ari nga po palang bike na dala ko ay dini ko na nga muna inilagay sa park dahil hindi nga po kami makapag-parking ng bike do sa may Akatsuki. Hindi nga po namin makita kanina kung nasaan yung parking ng bike. Pagkatapos nga po namin dito sa clinic ay mamamalengke na nga rin po kami. Dito po kami namalengke sa Gyumu at malapit-lapit na nga po ito dito sa clinic. Tsaga-tsaga nga lang po kami dito kahit sobrang init na nga pong magbike ngayon. Pagkatapos nga po namin mag-grocery ay sumaglit nga po muna kami dito sa 2nd Street at magtitingin-tingin nga po kami ng mga gamit. At ayan na nga po ang inyong kaibigang oso. Panay na naman nga po ang pagsusukat. Parang sobrang dami nga po ng gamit ngayon dito sa 2nd Street. Kaya medyo nagtagal-tagal nga po kami dito ni ate dahil nga ang sarap magtingin-tingin at makakakita ka nga po ng magagandang items na napakamura lamang po. Ayan at ipapakita ko nga po sa inyo yung ilang items nila dito tulad nga po nitong mga cellphone, mga camera lenses at saka po mga GoPro. Kung naghahanap po kayo ng mga ganyang items na magaganda pa, aba ay tingnan-tingnan nyo nga po muna yung mga 2nd Street para nga po makatipid kayo. At ayan, nag-add to cart na naman nga po si ate. Tapos pinuntahan nga po muna ni ate itong bilihan ng mga Daifuku o yung pong mochi ice cream. Napakadami pong mabibili dito. Hindi nga lang daw po siya nakapag-video sa loob. Pagkatapos nga po naming mamasyal-masyal ng kaunti, kami naman po ay nagutom at dito nga po kami magla-lunch. Susubukan nga po namin itong restaurant na ito. First time nga lamang po namin kakain dito sa Katsu restaurant na ito kaya medyo na-excite nga po kami. At pagpasok nga po namin, meron nga pong reception and ticketing machine. Diyos ko, kami po ay nahirapan dahil wala pong English version kaya nagtagal kami dito sa pagta-translate. Puti na nga lamang po at wala kaming kasunod kagad sa likod. Dito nga po ay itinatanong lamang kung ilan daw kayong kakain. Itatanong din kung may kasama kang bata at kung saan mo gustong kumain tulad ng table or gusto mo sa may counter. Bali nag-antay nga lamang po kami ng kaunting minuto at tinawag na nga rin po kagad kami nung staff at pinaupo na nga po kami dito. Bali table nga po ang pinili namin kaya dito po kami nila inilagay. Bali nga po kahit pure na pure ni Hongo dito, aba kami nga po asikaso kaya medyo magaan po yung aming loob dahil hindi po kami pinabayaan ng staff. Sobrang babait po talaga ng staff dito sa Japan. Kahit saan ka pumunta, ikababait po talaga nila lalo't kung hindi ka maalam mag-Nihongo. Nag-order
nga rin po kami ay sa tablet na rin, kaso wala rin nga pong English, kaya nagkamali-mali nga po kami dito at nakakatawa po talaga ang nangyari sa amin ngayon dito. Bali una nga pong sinerve sa amin itong veggie salad, nagabundok nga po ay pagkadami-dami. Tapos nag-order nga po si ate ng deep fried cheese. Habang tinitikman nga po namin yung cheese, abay kami po ay nagtataka, napakarami po talagang cabbage, hindi po namin talaga mauubos. At ito na nga po ang nakakatawang part din nga po si ate umorder ng deluxe. Diyos ko, pagkakadami po ng isinerve sa amin, siya lang po ang kakain yan. Nanlaki nga po ang mata namin dahil sa sobrang dami nung dumating na pagkain ay may order nga po akong sarili, yung tamang lunch lang nga po. Aleto nga po yung in-order ko, shrimp at saka pork katsu. Ayan lang po yung tamang pang lunch, tapos may kanin at may soup. Tapos yung in-order ni ate ay deluxe, hindi nga po namin alam kung anong gagawin namin dito. At panigurado nga pong hindi namin mauubos yung in-order niyan deluxe. Abay, good for 3 person po yung deluxe na in-order niya. No choice na nga po ako dyan, nag-aabang po ako ng staff na may lalapit at ako nga po yung manghihingi ng lalagyan. At eto, nanghingi nga po ako ng obentuhan at napakarami po naming tira. Lamang nga po siguro iniisip nung staff, abay nagkamaling ng order, aling mga batang are at napakadami, dadalwa naman po kaming kakain. Buti na nga lamang po ay nakakapagnihonggo tayo ng kaunti kahit papaano'y naiintindihan po tayo ng mga ganoong bagay. Overall po ay masarap po yung pagkain nila dito, kaya subukan nyo rin po. Balik na nga po ulit kami sa pagbabike. Pagdating po namin sa bahay, nag-ayos naman kami ng mga pang winter jacket. Itatago na nga po namin ito. Sobrang dami pa po naming jacket na pang winter na nakalabas, kaya bumili kami sa Dyson itong plastic na vacuum sealed para nga po madali lang namin mapagsama-sama. Hanggang dito na nga lang po muna, may allergy na ako. Bye!